Pero sige, good vibes na tayo. Dito naman tayo sa yung meron akong video dito na pinrepare. Oo, itong video na pinrepare ko. Itong video na pinrepare ko ay ano bang nito, pamagat nito. Oo. Tungkol kay Claire Castro. May sinasabi si Claire Castro dito na ito daw si BP Sara ay umamin sa The Hague. Sabi kasi ni BP Sara sa The Hague, mga partner, si na yung ekonomiya daw natin bagsak, mas lalo pang humihirap yung mga Pilipino. All on paper lang daw. Sa papel lang malakas ang Pilipinas. Pero sa totoong buhay hindi. O pakinggan natin anong sagot ng losyang na ito. Na anak ng tinapay, mukhang mukhang kasera mo sa bahay. Mukhang kasera mo sa bahay, pero putangin na yung bahay, sira-sira, ang lakas-lakas maningil. Tumutulo yung bubong, barado yung mga kubeta. Pinapagawa mo sa kanya, hindi ka nire-replyan, pero kapag kasingilan ng upa, lagi nandiyan dyan. Eto, pakinggan ninyo kung ano sasabihin niya tungkol doon. Sa Australia, binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Ayan, di ba? Sinabi niya. Sabi nila, may magaganda raw nangyayari sa ekonomiya. Mataas daw ang maganda raw ang credit scores natin, nag-improve. Tapos ganito, ganyan, ganun yung niya. Sige. So, meron daw mga gandang tapos sinabi din ni Inday Sara na that's all on paper. If you go to the streets and ask people, they will not agree that we are doing good. Oo, hindi sila papayag kasi nga pahirap sila ng pahirap eh. Oh, that's all on paper. Papaliwanag natin ano yung all on paper at ano yung pagkakaintindi ni Terence Castro sa all on paper. Pero sabi niya, yun ay sa papel lang. It's all in paper. In paper only. Means, inamin niya na mayroong papel. Oo, totoo. Putang ina. Mapapahaka talaga, ha? At least inamin niya na may papel. Putang ina niyan. Boba talaga. May resibo. May patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Tang ina to, boba talaga. Ipapaliwanag ka natin ilagay natin sa lengguaheng maiintindihan natin kasi bobo talaga to. Hindi ko maintindihan. Sabi nga nila ang mga lawyers dapat magaling na mga utak niyan, magaling sa comprehension, ang pagkakaintindi. Ang sabi ni BP Sara, sinasabi ng gobyerno maganda ekonomiya. Pero sa katotohanan, hindi naman talaga maganda yung nangyayari sa bayan natin. It's all on paper, sabi niya. It's all in paper. It's all in paper, sa papel, malakas. 76%, 45% ang nagsasabi ng mga Pilipino, bla bla bla. Ganon. Pero sa katotohanan, if you really look at the situation of the Filipinos, bagsak talaga tayo. Sa basketball, pag pinagkampi mo si Michael Jordan, si Kobe Bryant, si Tracy McGrady, si Allen Iverson, si Stephen Curry, lahat ng magagaling na point guard, pagkampi-kampihin mo ng history ng Pilipinas. Lahat na maisip mong pinakamagagaling na mga shooting guard at point guard, pagkampi-kampihin mo. Tapos palaruin mo yun sa isang team na sakto lang. Kompleto sila mula point guard hanggang center. Sinong mananalo? Malakas sa papel ito. Mantakin mo, nandun na si LeBron, nandun pa si Kobe, nandun pa si Michael Jordan. Ang lakas sa papel. Pero, pagtingin mo sa basketball, laro na mismo, hindi sila nananalo. Bakit? Hindi sila epektibo. Puro sila point guard. Kompleto itong team na to. Walang katapat yung pinakamalaki. O hindi sila nagpapasahan dahil lahat sila super galing. Alam mo yung ibig ko sabihin, malakas lang sa papel, pag tiningnan mo yung papel, boom, oh shit. Ang lalakas ng lineup, pero pag tingin mo sa laro, nangangamote sila. Kasi nga, puro sila pangalan, puro sila datos, puro sila status, puro sila records, pero yung mismong laro na, palpak na sila. Ganun yung ibig sabihin.
Claire Castro, ang bobo-bobo mo naman. Ang ibig sabihin ni Inday Sara, marami kayong numerong ipinakikita pero iba ang resulta. Pag tinanong mo ang mga nasa ibaba, hindi nila nararamdaman yung sinasabi nyong paglago ng ekonomiya. Katulad niyan, sinabi nyo lumalago ang ekonomiya natin pero dinibang kayo ng World Bank. Sinabi ng World Bank na ang Pilipinas pabagsak. Sinungaling kasi kayo. Willing kang magpakabobo, willing kang magpakatanga. Kaya nga sabi ko, ano kayang itsura ng Malacanang press corps habang sinasabi niya na ito na at least umamin siya na may papel, may resibo. Tanga! Umaamin kami na meron talaga kayong magandang sinasabi. Pero aminin nyo din na sa kabila ng magandang record na sinasabi ninyo, palpak tayo. Na maraming gutom na Pilipino, maraming mahirap na Pilipino, maraming jobless. Pinagsasasabi nitong inutil na ito. Hindi ito chismis. Hindi ito paninira lamang dahil may papel siyang inamin. Hindi ba niya po nakikita ang dulot na naibibigay, tulong ng Buka Centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage? Paglaki ng PhilHealth, gago paglaki ng ninanakaw nyo sa PhilHealth. Tanginan nyo, hindi nyo pa nga nai-implement, pinagmamalaki nyo na. Ang murang bigas? Murang bigas? Puki ng ina nyo, nagbenta lang kayo ng ilang kilo, nagmura na bigas? Ha? Murang bigas, Claire Castro, putang ina nyo, hindi nyo nga yan ma-implement sa buong Pilipinas. Pina-implement nyo lang isang araw sa Cebu. Tapos puta mura na bigas, tarantada ka, pumunta ka sa Q-Mart, punta ka sa Murphy Market. Ang ina ka makahanap kang 20 pesos na kilo ng bigas diyan, bigyan kita ng isang kaban. Ang 3+1 promo ng LRT MRT. Okay nang ina niyan, yan ang pinagmamalaki mo. 3+1 promo sa MRT, gago. Putang ina mo, kasinong gustong sumakay ng MRT na nagugutom na Pilipino? Kahit libre pa yung buong Pilipinas dyan sa MRT, putang ina ka, kung wala kaming pupuntahan sa Baclaran, hindi kami sasakay sa hayop na LRT na yan. Pinagmamalaki mo yung 3+1 ng MRT, 1+3. Tangin naman, taki mo 3+1, tatlo yung bibili, isa yung malilibre, pukin ng ina. Kaya na yung pinakamagandang legacy ni Bongbong. Hayop naman kung ganyan lang naman pala. Walang hiya talaga to si Claire Castro, walang utak talaga. Yan na yung pinagmamalaki mo, walang tulay, walang ospital, walang paaralan na bagong ginawa. Walang ganon, walang ganyan. Putang ina, pinagmamalaki mo yung PhilHealth coverage. Puta, hindi pa kayo naghuhulog ang mga Pilipino sa PhilHealth. Buong Pilipinas naghuhulog sa PhilHealth. Ninanakaw nyo nga yung pera eh. Tapos ano yung murang bigas? Walang murang bigas. Sa mga kadiwa, putang ina niyan, pagkapunta mo rin sa kadiwa, 5 kilo lang yata yung binibentang 20 kilos. Tapos 5 piraso lang, tapos wala na sa susunod na taon na ulit. Tapos ito 3+1 promo sa MRT, gago ka. Kung ako hindi pa kumakain, gusto mo sumakay ako ng MRT para maramdaman ko lang yung yung programa ninyo. Gago, nung kay Pangulong Duterte, libre yan. Libre ang mga estudyante nung panahon ni Pangulong Duterte. Tinigil nyo. Libre ang mga estudyante sa carousel. Tinigil nyo. Tapos ngayon, putang ina, pinagmamalaki mo yung 3+1 promo ng LRT. Yun na yun. Claire, yun na yun. Wala na kayong ibang may pagmamalaki. Like, number 1 na tayo sa tourism. Sa crime rate, number 1 na tayo sa pinaka-safe sa buong mundo. Yung airport natin, number 2 na. Oo, yung mga taxi natin, hindi na nangungontrata, wala ng drug addict sa Pilipinas, drug-free na ang 90% ng lahat ng mga barangay natin sa buong Pilipinas. Na yung napatigil natin ng gera sa Israel at Iran. Walang mga ganyan, walang ganoon. So, ito pinagmamalaki mo sa amin, 3-in-1 plus 1. Anak ng tokwa, oh. Party? Ang fuel subsidies na ibibigay? Fuel subsidies na ibibigay, pukin ng ina, ibibigay. Ibig sabihin, hindi nyo pa ibinibigay, pinagmamalaki mo na. Ha, Claire Castro? Ayop ka.
Sa sobrang bobo ni Bongbong at walang ginagawa sa bayang Pilipinas, putang ina, pati yung hindi niya pa nagagawa, ipinagmamalaki mo na. Anak na to, kuha talaga tong ano na to, mag-amo na to. At marami pang iba. At marami Tinira. pang iba, gago, wala na. Kung marami pang iba pinagsasasabi mo. So ganun lang kababaw ang tingin talaga nitong administrasyon natin sa mga Pilipino. Ganun kabobo si Claire Castro na kahit na wala naman talaga siyang dapat ipagmalaki, ipagmamalaki niya pa rin. Ang boses ng masa hindi natatakot, katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala